Simulan natin ang kwento ng taong 2006, unang araw ng Enero. Nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagkakatanda ko, galing ito sa isang mga random na link app na pinapadala sa iba't ibang tao. Ang nakasaad sa mensahe, sa iyong ika-37 kaarawan, may magaganap na makapagbabag ng iyong buhay. Dahil likas akong positibong tao, bakit kong naisip, baka ito na ang simula ng aking pagyaman. Makalipas ang ilang sandali habang nasa duyan ako at nagpapahinga dahil masakit ang aking puso ng araw na yon. Biglang may kung anong pumutok sa hig, pati ang dingding. Dali-dali ako itinakbo sa ospital. Doon namin nalaman na buntis ako ng 3 buwan. Hindi ko to inaasahan. Irregular ang aking buwan ng dalaw kaya hindi ko namalayan na nagdadalang tao ako. Wala rin akong naramdamang sintomas gaya ng paglilihi, walang kakaibang cravings sa pagkain. Bukod pa rito, wala pang 1 taon ang bunso kong anak at 3 taong gulang pa lamang ang panganay. Dahil sa dami ng dugong lumabas, akala ko ay nakunan na ako. Pero matapos ang ultrasound, nakita nilang buhay pa at intact ang bata. Base sa laboratory test, 3 buwan na ito sa sinapupunan ko. Nanghina ako. Hindi ko to inaasahan, pero wala akong magagawa. Kailangan kong tanggapin. Habang itinagbubuntis ko siya, bigla akong nagkaroon ng kakaibang hiling, like panunood ng horror movies. Araw-araw akong bumibili ng DVD at buong araw kong pinapanood ang mga ito. Ito lang ang tanging bagay na gusto kong gawin. Bukod dito, tuwing 3:00 ng madaling araw, palagi akong nagigising, napapatitig sa bintana. Ang bintana namin ay malaki at mas mataas mula sa lupa. Hindi ito basta-basta matatanaw ng kahit na sinong mula sa labas. Isa pa, wala itong salamin at tanging kurtina lang ang nakatakip. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tuwing 3:00 ng madaling araw, may nakikita akong isang napakalaking lalaki na nakadungaw mula sa labas. Kahit anong pilit kong ipigit ang mata ko, nandyan pa rin siya. Doon naalala ang due date ng aking panganganak. Ito ay June 6, 2006 o 666. Bigla akong kinalabutan. Ito na ba ang anak ng demonyo? Dahil sa takot, araw-araw akong naglalakad mula bayan pabalik sa amin. Pilit kong pinapagod ang sarili para manganak ako ng mas maaga at hindi umabot sa June 6, 2006. Dumating ang araw ng aking panganganak. Salamat naman, June 2, 2006. Hindi naman ako nahirapan sa panganganak pero may isang kakaibang nangyari. Napansin ng midwife na sobrang kapal ng punting pantika na bumabalot sa sanggol. Mahigit 1 pulgada ang kapal nito. Kinakailangan nila itong kuskusin ng gusto para luminis ang bata. Pagkalipas ng eksaktong 1 buwan, isang gabi habang nakahiga ang sanggol sa duyan, bigla ko siyang narinig na umiyak ng mahina. Tila nahihirapang huminga. Dali-dali namin siyang dinala sa pinakamalapit na klinik. Pero laking gulat namin ang sabihin ng doktor na pinawian na siya ng buhay. Hindi ako makapaniwala, pilit nire-revive nila ang bata at sa isang himala, nabuhay naman siya ulit. Pero dahil sa kanyang kalagayan, inilipat kami sa Perpetual Hospital sa Biñan, Laguna. Doon nagsimula ang mas nakakatakot na pangyayari. Sa ospital, napansin na ibang pasyente at kanilang pamilya na may kakaiba sa anak. Sabi nila, tuwing 3:00, 6:00, 9:00 at 12:00 ng hating gabi, nagbabago ang itsura nito. Nag-iiba rin ang boses niya, hindi tunog sanggol, kundi parang isang dambuhalang halimaw. Sa gabi ang iyak niya ay umaabot hanggang gate ng ospital. Minsan, ang doktor ay lumapit sa akin. Tinanong niya ako, "Mrs., nagsisimba ka ba?" Alam ko na kung anong ibig sabihin niyang ipaiwatig pero hinayaan ko siyang mag-upo. "Mrs., subukan mo po pumunta sa kumbento sa Cavite. Magdala ka ng itlog at iaalay ito sa mga madre," sabi niya.
nangyayari sa anak, hindi ito pangkaraniwang sakit. Mukhang espiritual ang pinagmula nito. At kami mga nag-aral sa siyensya, hindi namin siya kayang gamutin. Hindi ko siya agad pinaniwalaan. Pero palihim akong naghanap ng albularyo, dinala ko ang damit ng anak ko. Pagdampi pa lang nito sa kamay ng albularyo, agad niya itong iyagis. Napakainit nito, ang lakas ng puwersa, hindi ko kaya, sigaw niya. At pagkatapos, sinabi niya ang pinaka nakakatakot na revelasyon. Alam mo, ano man ang gawin mo, mamamatay ang batang ito. May kumukuha sa kanya, isang babae kasama ng isang bata. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Ang batang yon ay anak mong ipinalaglag noong 2003. Nagulat ako. Bakit alam niya? Dinala namin ang anak ko sa Usmon, ang huling hospital sa aming tinuluyan. Halos 1 buwan kami nakatira doon. Halos hindi na kami umuwi ng asawa ko. Palitan kami sa pagbabantay sa ICU. Dumating ang October 20, nanghina na ako ng gusto at nanghihina na rin ang anak ko. Paulit-ulit siyang nagsisisure at tila ba kasabay ng aming paghihirap, dumaan pa ang bagyong Milenyo na nagdulot ng malawak pagkawala ng kuryente, pati na rin sa ospital. Wala kaming choice kundi mano-manong ipump ang makina para makahinga ang anak. Alas 6 ng hapon, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ICU. Pumasok ang isang napakalamig na hangin, kasabay ng tila isang liwanag. Nakita kong dumilat ang anak ko sa unang pagkakataon. Para bang may sinusundan ng kanyang mga mata. Humingin ako sa orasan. Ilang minuto na lang, alas 12 na ng hating gabi. Bigla kong naalala ang text. Noong Enero, 1, ito ay bagong taon, na sinasabing sa iyong 37 kaarawan, may magaganap na magbabago sa iyong buhay. Napagulgul ako. Tanong ko agad sa sarili ko, ito na ba yun? Magpatak ng alas 12 impunto, uyang binawian ng buhay ang anak ko.